Sa ating bansa, ang Comprehensive Land Use and Water Plan ay ginagawa tuwing ika-8 hanggang ika-10 taon. At tuwing sasapit ang huling panahon ng implementasyon ng mga planong nakapaloob dito, ito ay muling rerepasuhin. Mahalagang ito para sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang sustainable development at wastong paggamit ng mga yaman ng bayan. Panoorin at napakinggan ang buong detalye dito sa ating Magsaysay News Bulletin Special Report. Sa ngayon, ang pamahalang bayan ng Magsaysay Occidental Mindoro sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Cesar Junjuntria Jr. ay nailagay na sa level ng pagiging first-class municipality mula sa pagiging third-class dito. Kaugnay nito dahil sa ilalim ng mga batas ng Republic Act 7160 o ang Local Code of the Philippines, Presidential Decree 1067 o Water Code of the Philippines, Republic Act 7279 o Urban Development and Housing Act of 1992 at iba pang mga batas na may kaugnayan dito sa Comprehensive Land and Water Use Plan, inatasan ni Mayor Junjun Tria Jr. si Municipal Planning and Development and Zoning Chief Lord Priam Cordova kabilang ang iba pang eksperto na balangkasin, repasuhin ang kasalukuyang umiiral na Comprehensive Land and Water Use Plan upang magkaroon ng isang komprehensibong plano para sa kasalukuyang panahon at isa sa maging haligi ng pagiging first-class municipality sa bayan ng Occidental Mindoro at upang matiyak na magamit sa tama ang 296.70 square kilometers o may katumbas na 29,670 hectares na lupain sakop ng Magsaysay, kabilang na ang tamang paggamit sa kapaligiran at mga likas na yaman bayan. Pakinggan ang kabuang paliwanag ni MPDO and Zoning Chief Lord Priam Cordova. Na ang Land Use and Water Plan ay may mga prinsipyong gumagabay. Una, bilang mga environmental planners, ang sinisiguro natin ay okay, gamitin natin yung lupa pero dapat masiguro natin na ito ay ginagamit through sustainable development. Ibig sabihin, dapat balanse, no? At isiguro natin na mapapakinabangan na ito ng next generation ng mga magsaysayin. Ano ba yung mga allowed o dapat at hindi allowed o hindi dapat na paggamit sa lupa? Kasi pag sinabi nating prinsipyo ng sustainable development, ang una nating itatanong ay, sa bayan ba ng Magsaysay, ilan yung mga lupain natin na protected area? May mga buhay ilang, maaring nasasakop ng lupaing ninuno, maaring ito ay mayaman sa likas na yaman, watershed, marine protected area. So, yun yung una. Ikalawa siguro ay dapat maintindihan natin na yung ginagawa naming plano is para sa pag-improve ng quality of life ng mga residente. Bakit? Kung halimbawa may isang planong proyekto na makakaapekto sa kalusugan o pagsasaayos ng mga proyekto, halimbawa ay maharangan niya yung drainage canal na magiging sanhi ng pagbaha o maaring may mga gusto naman magtayo ng proyekto, maganda siya, pero hindi siya naayon doon sa disaster profile o maaring delikado yung lugar pagkatayuan, di-discourage natin yon. So hindi lang basta gusto natin magtayo, pwede na. Dapat maintindihan ng mga tao na ang paggamit ng ating mga likas yaman ay may mga patakaran. For example, ikaw ay taga-coastal community, hindi basta-basta magtatayo ng bahay o kaya tabing ilog. Kasi pwede kang magkaroon ng kalabidad o kaya naman ay may mga maapektuhang pulisiya gaya sa sanitasyon. Ikatlo siguro na dapat nating maintindihan is yung mga pagbuo ng mga plano nakaangkla yan sa mga pulisiya na itadakda ng Pilipinas, ano? Land and water use, usually yan, sumusunod tayo sa mga polisiya galing sa Housing and Land Use Regulatory Board, sa mga planning system, sa Department of Human Settlements, at yung iba pa with DNR and other partner national agency. So, basically, yung ginagawa natin is paghahanda, hindi lang sa regulatory function ng LGU, kundi as a guide na rin sa iba't ibang ahensya na nasa Magsaysay at karatig na mga barangay nito na masiguro na in the next 10 years ay masunod, no? Yung mga minimum requirements na itinatadhana ng mga batas na naayon sa ating konstitusyon at pinapatupad hanggang sa local level. Yung layunin ng Comprehensive Land Use and Water Plan actually, i-update yung tamang paggamit ng likas na yaman ng bayan ng Magsaysay, no?
So lupa, tubig, at yan ay sinasagawa sa pakikipagtulungan natin with UP, Technical Assistance Program. So yung ating process will last to 10 months until November, at ang gusto natin yan ay mabuo yung dokumento for the next 10 years kung paano ba natin mas masusundan yung tamang paggamit ng land use at water ng bayan ng Magsaysay. So, kung titingnan natin, ang pinakalayunin talaga niyan ay may saayos yung in the next 10 years, mga pamamaraan bago tayo magkaroon ng mga i-introduce sa pagbabago simula sa zoning, tapos ganun din sa mga plano sa iba-ibang sektor ng social, economic, environmental, pati yung pamamahala at saka kung ano mga projects ang gagawin. Yan po ang kabuuan ng ating Magsaysay News Bulletin Special Report. Manatili lamang pong nakatutok sa Magsaysay News Bulletin para maging updated po tayo sa mga kaganapan, mga mahalaga at makabuluhang impormasyon na dapat ninyong malaman mula sa 4 na sulok ng bayan ng Magsaysay, Occidental, Mindoro. Paki-like, follow and share po para makaabot sa ating mga kababayang Magsaysayen. Ako po ang inyong Magsaysay News Bulletin Correspondent, Marraro, at your service.